Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at matagal na kayong naghihintay ng inyong SS o GSIS pensyon ngayong Mayo 2026, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil may napakahalagang balita akong gustong ibahagi sa inyo ngayon. Hindi ito basta-basta na update lang. Ito ay tungkol sa inyong pera, inyong pinaghirapang pera, ang P400 na matagal na ninyong pinagtatrabahuhan at pinagbuwisan ng lakas ng maraming taon. At ngayong Mayo 18, 2026, ayon sa pinakabagong schedule ng SS at GSIS, inaasahang mag-credit na ang mga pension payment sa mga ATM account ng daan-daang libong retirado sa buong Pilipinas. Pero huwag kayong masyadong mag-relax mga mahal ko dahil hindi lahat ay automatic. Mayroong mga kondisyon, mayroong mga requirements, at ito ang parte na hindi alam ng marami. Mayroong mga tinatawag na clawbacks o pagbabawas na maaaring mangyari sa inyong pensyon kung hindi kayo mag-iingat. So bago matapos ang video na ito, alam na ninyo ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa inyong AT400. Kung sino ang makakakuha nito, kung may bawas ba sa inyo at kung paano pa ninyo madadagdagan ang inyong monthly income bilang isang retirado. Kaya nandito na kayo at magandang desisyon ito na mapanood ninyo ito hanggang sa katapusan dahil ang susunod na 10 minuto ay maaaring magbago ng paraan ng pag-iisip ninyo sa inyong pensyon. Una sa lahat, linawin natin kung sino talaga ang tinutukoy natin. Ang AT400 ay hindi isang bagong benepisyo na biglang lumabas. Ito ay ang kombinasyon ng inyong regular monthly pension kasama ang ilang allowances at adjustments na naipatupad ng SS at GSIS sa nakaraang mga buwan. Para sa mga miyembro ng SS na retirado, ang average monthly pension ngayon ay nasa pagitan ng 5,000 hanggang 8,000 depende sa inyong number of contributions at average monthly salary credit o AMSC. Ngunit para sa mga miyembro na may matagal na serbisyo, sabihin nating 30 taon pataas ng kontribusyon. Ang pensyon ay maaaring umabot sa 5,400 o mas mataas pa kapag may kasama pang 13th month pension at annual cash gift. Para naman sa mga GSIS pensioners, ang inyong basic monthly pension ay karaniwang mas mataas, lalo na kung kayo ay dating government employee na may salary grade na grade 15 pataas. Ang GSIS pensioners na may average monthly compensation na 20,000 pataas ay madaling makakaabot ng 8,000 hanggang 10,000 bawat buwan, lalo na kapag isinama ang fiduciary fund dividends at ang enhanced pension na naipatupad ng gobyerno. Ang nakakatuwa pa rito, at ito ang hindi alam ng marami, ay ang mga pensioners na nag-avail ng Re-Employed Pensioner Program ng GSIS ay maaaring tumatanggap ng dagdag na benepisyo na tinatawag na pension differential. Kung kayo ay dating government employee na nag-retire, nagtatrabaho ulit sa pribadong sektor at nag-contribute sa SSS sa panahon ng inyong muling pagtatrabaho, maaari kayong mag-apply ng dual pension arrangement. Isang bagay na talagang hindi alam ng karamihan. Ngayon, pag-usapan natin ang schedule. Ang SS ay may tinatawag na staggered payment system kung saan ang mga pensioners ay nakatanggap ng kanilang pension base sa kanilang birthday month o sa huling digit ng kanilang SSS number. Ngunit para sa Mayo 2026, ang SSS ay nag-announce ng consolidated payout window na nagsisimula sa Mayo 15 hanggang Mayo 20 na nangangahulugang ang mayorya ng mga beneficiaries ay makikita na ang Pat Humid Card account, Union Bank Quick Card o sa kanilang designated bank account sa paligid ng Mayo 18. Para sa GSIS, ang payment schedule ay karaniwang mas predictable. Ang kanilang mga pensioners ay karaniwang natatanggap ng pensyon sa ika-1 at ika-15 ng bawat buwan, depende sa inyong registered payment mode. Ang mga GSIS pensioners na gumagamit ng GSIS eCard Plus ay makikita ang credit sa ika-15. Samantalang ang mga nagpa-enroll sa Land Bank o planggap nito, isang araw bago o pagkatapos, depende sa interbank processing time. Kung hindi kayo sigurado kung saan papasok ang inyong pensyon, ang pinakamadaling paraan ay mag-check sa inyong SSS mobile app o GSIS eCard account online. Huwag na mag-antay pa sa linya sa opisina. Maraming seniors ang hindi pa updated sa digital na paraan ng pag-check at sa katotohanan kaya ninyo ito. Ang SS Mobile app ay libre available sa Android at iPhone at kaya nitong ipakita ang inyong pinakabagong payment history, contribution records at loan balance. I-download na ninyo ito ngayon habang maaga pa. Ito ang bahagi na talagang kailangan ninyong marinig mga kaibigan. Hindi lahat ng pensioner ay makakakuha ng buong 8,400. Merong mga sitwasyon kung saan mababawasan ang inyong pensyon at ito ay legal at automatikong ginagawa ng SSS or GSIS bago pa man mag-credit sa inyong account. Una, kung meron kayong natitirang SSS salary loan, calamity loan o loan na hindi pa nababayaran, ang SS ay may karapatang mag-deduct ng bahagi ng inyong pensyon para bayaran ang utang na ito.
Halimbawa, kung ang inyong monthly pension ay 8,400 pero mayroon kayong 50,000 na outstanding loan sa SSS, maaaring mag-deduct ang SSS ng hanggang 50% ng inyong pensyon. Ibig sabihin 4,200 lang ang papasok sa inyong account hanggang sa mabayaran na ang inyong utang. Maraming seniors ang nagugulat sa ito. Kaya kung mayroon kayong loan na hindi na naaalala, i-check ninyo na agad ang inyong SSS loan balance. Pangalawa, para sa mga GSIS pensioners, ang konsepto ng pension loan ay medyo naiiba. Yung GSIS ay nag-o-offer ng pension loan na hanggang 100,000 na mababayaran sa pamamagitan ng monthly deduction mula sa inyong pension. Ito ay makinhawa sa unang tingin, ngunit kung hindi kayo maingat, maaari kayong maulila sa napakaliit na net pension bawat buwan. Ang GSIS ay may policy na ang net pension pagkatapos ng deduction ay hindi dapat bumaba sa 5,000 bawat buwan. Ngunit ang mga seniors na may malaking pension loan ay maaaring maranasan ang makabuluhang pagbaba ng kanilang take-home amount. Pangatlo, at ito ay para sa mga pensioners na may PhilHealth deductions. Simula pa noong 2022, ang mga SSS at GSIS pensioners ay otomatikong inire-remit ng kanilang PhilHealth premiums mula sa kanilang pension. Para sa isang pensioner na ang monthly pension ay 80,400, ang PhilHealth deduction ay nasa 420 bawat buwan, na ibig sabihin ang net amount pagkatapos ng PhilHealth ay magiging 7,080. Maligiliit na bagay ito sa papel. Ngunit kung 6 na buwan ay may 420 na kinakaltas na hindi ninyo alam, iyon ay halos 120 na nawala sa inyong kabibilhan ng gamot at pagkain. Nagsalita na tayo ng clocks. Ngayon pag-usapan naman natin ang magandang balita, ang mga benepisyo na maaari ninyong makuha pero hindi pa ninyo alam. Una, ang SSS 13th month pension. Ang bawat SSS pensioner ay may karapatang tumanggap ng 13th month pension bawat Nobyembre o Desyembre. Kung ang inyong regular monthly pension ay 8,400, iyon ay dagdag na 8,400 sa katapusan ng taon. Pera na maraming seniors ang hindi aktibong inire-reclaim dahil hindi sila updated. Kung hindi kayo nakatanggap ng inyong 13th month pension noong nakaraang taon, maaari kayong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at mag-file ng claim. Pangalawa, ang SSS Annual Cash Gift. Bukod sa 13th month pension, may tinatawag ding annual cash gift ang SSS. Isang $5,000 na maaaring makolekta ng mga retirado bawat Oktubre o Nobyembre. Ito ay libre, walang pinagkukunan at karapatan ninyo bilang miyembro. Ngunit at ito ang nakakainis, kailangan pa rin ninyong mag-apply o i-update ang inyong records para makatanggap nito. Kung matagal na kayong hindi pumunta sa SSS, possible na hindi na current ang inyong contact information at maaaring napadala na ang inyong cash gift sa lumang address o hindi na credit sa lumang account. Para sa mga GSIS pensioners, merong tinatawag na survivorship benefit. Ibig sabihin, kung mamatay ang isang GSIS pensioner, ang kaniyang asawa ay may karapatang tumanggap ng 50% ng basic monthly pension ng yumaw. Dagdag pa rito, kung ang pensioner ay may dependent na anak na wala pang 21 taong gulang, maaaring dagdag na benepisyo pa ang mapapala. Huwag hayaang mawala ang mga benepisyong ito sa kamay ng inyong pamilya dahil sa kakulangan ng impormasyon. Isang tanong na madalas itanong ng mga seniors, taxable ba ang aking pensyon? Ang magandang sagot ay para sa karamihan ng Pilipinong senior hindi. Sa ilalim ng Republic Acts 7641 at ng Tax Code ng Pilipinas, ang mga retirement benefits na natanggap mula sa SSS, GSIS at iba pang government-mandated retirement funds ay exempted sa income tax. Ibig sabihin, ang inyong PH 8,400 na pensyon bawat buwan ay hindi na dapat sinasadyang i-report bilang taxable income. Ngunit may isang caveat. Kung kayo ay nagre-retire mula sa isang pribadong kumpanya at nakatanggap ng isang malaking lump sum retirement pay na lampas sa 2.4 million sa isang taon, ang labis ay maaaring taxable na. Gayon din kung kayo ay nagtatanggap ng karagdagang kita mula sa pagrenta ng bahay, negosyo o investments. Ang mga kita na yon ay hiwalay pa rin na taxable. Ang pensyon mismo ay malinis. Ngunit ang inyong kabuuang kita ay kailangan pa ring tingnan. Kung kailangan ninyong pumunta sa opisina ng SSS or GSIS sa araw na ito, narito ang ilang bagay na makakatulong sa inyo para hindi masayang ang inyong panahon at lakas. Una, laging magdala ng 2 valid government-issued IDs. Ang inyong UMID card ay pinaka-importante. Pero magdala rin ng PhilSys card, driver's license, or passport bilang backup. Pangalawa, i-photocopy ang lahat ng documents bago pa kayo pumunta. Ang mga SSS at GSIS staff ay karaniwang hinihingi ang photocopy ng inyong IDs at forms. At kung walang photocopy shop malapit sa opisina, maaaring mapahirap pa kayo. Pangatlo, pumunta sa opisina ng maaga. Ang mga branch ng SSS at GSIS ay bumubukas ng 9 ng umaga. Pero ang mga linya ay nagsisimula ng bumuo mula 8 diagonal. Kung kaya ninyo, pumunta ng umaga ng Martes o Miyerkules dahil ang Lunes at Biyernes ay karaniwang pinakasiksik. Pang-apat, at ito ay importanteng tip. Kung kayo
kayo ay mahirap lumakad o may sakit na pumipigil sa inyo na personal na pumunta sa opisina, ang SSS ay may special lane para sa persons with disabilities at senior citizens. Huwag kayong mahiyang gamitin ito. Ito ay para sa inyo. Mayroon ding SSS satellite offices sa mga malls at barangay halls ang lungsod na mas malapit at mas madaling puntahan kaysa sa main branch. Bilang pagtatapos, pag-usapan natin ang mga paraan para mapakinabangan pa ang inyong retirement income. Una, kung meron kayong kamag-anak na wayang pataas at hindi pa nagre-retire, sabihin ninyo sa kanila na mag-apply na ng early retirement sa SSS sa edad 60, lalo na kung hindi na sila aktibong nagtatrabaho. Mas maaga ang pag-retire, mas maaga ang pagpasok ng pensyon kahit na ang monthly amount ay medyo mas mababa. Ang kabuuang lifetime benefit ay maaaring mas malaki kapag pinakompute mo sa maraming taon. Pangalawa, kung kayo ay retirado pero may kakayahan pa ring magtrabaho ng part-time, alamin ang Flexi Fund ng GSIS at ang Retirement Savings Account ng SSS. Mga programa na nagbibigay daan sa inyo na mag-invest ng bahagi ng inyong pensyon sa mas mataas na interest rate kaysa sa karaniwang savings account. Pangatlo, kung mayroon kayong dependent na magulang na wala pang pensyon, isaalang-alang ang pag-explore ng PhilHealth Indigent Program at ng DSWD Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Mga mahal nating seniors, ang inyong pensyon ay hindi lang isang tseke. Ito ay simbolo ng inyong buong buhay na dedikasyon sa trabaho, sa pamilya at sa bansa. Huwag hayaang mawala kahit piso sa inyo dahil sa kakulangan ng impormasyon. I-check ang inyong ATM o e-card sa paligid ng Mayo 18. Checkin na walang outstanding loan na hindi ninyo alam. Alamin ang inyong 13th month pension at annual cash gift. At huwag kalimutang i-update ang inyong contact information sa SSS or GSIS para walang benepisyo ang malaglag. Kung natutunan ninyo ang kahit isang bagay mula sa video na ito, i-share na ninyo ito sa inyong mga kaibigan, magulang o kapitbahay na maaari ring makinabang. Dahil ang pinakamagandang bagay na magagawa natin para sa ating mga mahal sa buhay ay ang bigyan sila ng tamang impormasyon sa tamang oras. Salamat sa inyong panonood at ingatan ninyo ang inyong sarili.